Noong 2004, isang araw pagkatapos ang Pasko, libo-libong mga European at American tourists ang mga nasa beach ng Thailand, Indonesia at Sri Lanka para takasan ng winter sa kanilang lugar. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang 9.1 magnitude earthquake sa fault sa ilalim ng Indian Ocean na nagresulta sa malalaking mga tsunami. Ang mga lugar na naapektuhan ay ang syudad ng Banda Aceh sa hilagang Sumatra, Indonesia, Ampanga at Phuket beaches sa Thailand, at beach na malapit sa syudad ng Chennai, India. Ilang oras lamang ay nagresulta ito sa pagkamatay ng mahigit 230,000 na mga buhay. Mga ilang linggo matapos ang trahedya, maraming mga residente ng Phi Phi Island at Khao Lak sa Thailand ang nag-report na may naririnig silang nagkakantahan at nagsasayawan sa beach kahit wala namang mga tao. Maraming mga balita ang papaparamdam ang kumalat lalo na sa bansang ito. Ang audiong to ay nagsasalaysay ng mga kwentong pagpaparamdam ng mga kaluluwa ng namatay noong 2004 Boxing Day tsunami. Itago niyo na lang ako sa pangalang Antna, isa sa mga survivors ng tsunami. Nagtatrabaho ako dito sa isang hotel, sa isa sa mga sikat na beaches ng Thailand. Pagkatapos lumagasa ang tsunami, bumaba ako papuntang ground floor para tulungan ang mga dapat i-rescue. May nakita akong unconscious na bata, kaya tumawag ako ng ambulance upang siya ay mailigtas. Ngunit huli na ang lahat. Di na siya ma-revive ng mga rescuers. Pagkatapos lamang ng isang linggo, habang ako ay nagtatrabaho, ay nakita ko ulit ang bata. Suot-suot pa rin niya yung asul na shorts na suot niya nung siya'y namatay. Naglalaro lang siya sa lobby. Sinundan ko siya at kalaunan ay naglaho na siya ng parang bula. Para matahimik ang kanyang kaluluwa, nagpunta ako ng Buddhist temple upang mag-alay ng dasal. Nagbigay din ako ng offering para sa mga Buddhist monks. Kalaunan ay hindi na nagpakita ang kanyang kaluluwa. Ako ay isang taxi driver dito sa Patong. Isang gabi may dalawang pasahero na pumara ng aking taxi. Isang European tourist kasama kanyang Thai girlfriend. May mga dala pa nga silang bagahe at gusto nila magpahatid sa airport. Pumasok sila sa aking sasakyan at tinulungan ko pa silang ipasok ang kanilang mga luggage. Nung nakarating na kami sa airport, nagulat ako dahil nawalang bigla ang dalawang magkasintahan. Chinek ko kung andun pa ang kanilang mga gamit, ngunit pati ang kanilang mga bagahe ay nawala na rin. Ang andun na lang ay mga basang upuan. Dahil sa takot ay nagdesisyon akong wag munang bumiyahe ng araw na yon at umuwi muna ako sa aming bahay. Itago niya na lang ako sa pangalang Todd. Isa akong tuk-tuk driver. May mga narinig akong kwento tukol sa mga multo na sumasakay daw ng mga taxi at mga multo nagpaparamdam sa may Andaman Coast. Pero hindi ako pwedeng magpadaig sa takot kahit matatakotin ako, dahil kailangan ko maghanap buhay. Gumamit na lang ako ng mga pangontra para makaiwas sa mga masasamang spirito. Isang gabi, may 7 foreigners na pumara at sumakay sa aking tuktok at sinabi nila na ihatid ko daw sila sa may Kata Beach. Nakipagtawaran pa nga sila ng pamasahe at umayon ako sa gusto nilang pamasahe na 200 baht. Pinaandar ko na ang aking tuktok. Pero hindi pa ako nakakalayo ay nakaramdam na ako ng kilabot. Parang biglang gumaan ang sasakyan ko. Pagtingin ko sa likod, nawala ang aking mga pasahero. Sa isla ng Hokkaido, makikita ang bayan ng Bibay kung saan nakatayo ang kilalang haunted na schoolhouse. Round schoolhouse ang palayaw sa building na ito dahil sa kanyang pabilog na disenyo. Mula 1940s hanggang 1970s, nagsilbi itong eskwelahan. Ngunit sinarado din kaunan dahil sa pagsasara ng minahan na kinabubuhay na nakatira dito. Mula noong late 70s hanggang 80s, naging popular sa mga ghost hunters ang istrukturang ito dahil maraming nagsasabi na maraming spirito na naglalalagi dito. Ang mga nagtatrespass sa lugar na yon
ay kadalasan nakakaranas ng mga kahindik-hindik na pangyayari. Dahil doon, mas lalong naging kilala ang Round Schoolhouse bilang isang pugad ng mga masasamang spirito. Kahit ang mga paranormal investigators ay kadalasang sinasama sa top 10 na pinaka-haunted na lugar sa Japan, ang Round Schoolhouse sa Bibay. Marami sa kanila ay isang beses lang nag-imbestiga dahil sa ayaw na nilang bumalik sa nakakatakot na lugar na yon. Pero ang mas nakakatakot na bali-balita tungkol sa Round Schoolhouse ay may mga tao daw na nag-explore sa area na tuluyang naglaho at hindi na nakitang muli. May mga abandonadong sasakyan pa nga na naiwan na ang nagmamay-ari ay ang mga dating nakasakay. Sila ay nagpunta sa schoolhouse ngunit hindi na nakabalik at tuluyan ng naglaho. Ang audiong to ay magsasalaysay ng dalawang kwentong kababalaghan tungkol sa Round Schoolhouse. Ang unang kwento ay nangyari noong 1998 at ang pangalawa naman ay nangyari noong year 2000. Tago niyo na lang ko sa pangalang Daichi. Noong 1998, naisipan naming magbabarkada na puntahan ang Round Schoolhouse. Nasa early 20s pa lang ako noon. Napagkasundoan lang naming barkada na bisitahin ang nasabing lugar. Adventurous pa kasi kami noong mga panahong yon. Gusto lang kasi namin malaman kung totoo nga na haunted yung location na yon. Pagdating namin doon, pinark namin yung sasakyan along the road since bihira naman ang dumadaang sasakyan. Pumasok kami sa gubat para makarating dun sa schoolhouse. Habang kami naglalakad, nakaramdam kami ng di pangkaraniwang lamig. Although summer naman nung mga panahong yon. Ang nakakakilabot ay yung lamig parang nakadikit sa aming mga balat. Hindi lang yon. Pakiramdam namin, parang may nakatingin sa amin. Nung nakapasok na kami ng building, mas dumami ang paranormal activities. Meron 7 biglang nagsasara or nagbubukas. Tapos may mga items na bigla na lang nalalaglag ng kusa kahit wala namang gumagalaw. Pero ang pinaka-nakakatakot na naranasan namin noon sa loob ng building na yon, yung bigla na lang may humila sa aming kasama na isang nilalang na hindi naman namin nakikita. Dahil sa takot, lumabas na kami ng building. Habang tumatakbo kami sa gubat papunta sa aming sasakyan, meron kaming napansin na aninong sumusunod sa amin. Nang papalapit na kami sa aming sasakyan, mas luminaw ang kanyang kaanyuan at mas nakakakilabot. Sa wakas, nakapasok na kami ng aming auto. Pero may isang itim na nilalang na may bigla na lang bumangga sa aming sasakyan. Para siyang black bear eh. Tapos bigla na lang nawala. Nung nawala ang nilalang na yon, umalis na kami at nangakong hindi na babalik pa sa Round Schoolhouse. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ken. Nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan ay noong year 2000. Nagpunta kami sa schoolhouse since mga amateur paranormal investigators naman kami. Ang malaki lang namin pagkakamali ay yung nagpunta kami kung kailan malalim na ang gabi. Gayunman, hindi rin kami sigurado kung yan ang dahilan kung bakit may nasaksihan kaming kakaiba sa loob ng building ngayon. Katulad ng mga narinig naming kwento-kwento, meron kaming naririnig na tatawanan, o nagpuputol ng kahoy o sanga, although kami lang naman ang nasa gubat. Wala naman ni isa sa amin na nagpuputol ng sanga. Mas lumala ang pagpaparamdam nung malapit na kami sa aming destination. Dito namin nasaksihan ang pinakakaibang paranormal activity. Sa dingding ng building, may napansin kaming liwanag at tinitigan namin itong mabuti. Parang may figura ng isang tao pero hindi namin kita mukha at meron din sumusunod sa kanyang iba pang mga figura. Lumalapit sila sa amin hanggang napaligiran na kami. Dahil sa takot ay nagtatatakbo kami palabas. Di na namin inusisa ang mga naglalabasang nilalang mula sa liwanag. Hanggang ngayon, iniisip pa rin namin kung anong nakita namin. Sila ba yung ilusyon o isang portal kung saan tumatawid ang mga espiritu sa kabilang dimensyon?
Ang kwentong ito ay nagmula sa Reddit. Thank you Hiker B for sharing your story with us. Palubog pa lang ang araw nung ako at si Tami ay nakarating sa maliit na bayan ng Montana. Habang nagdadrive ay napansin namin na kahit gumagabi na ay walang nagbubukas ng ilaw sa mga bahay-bahay. Summer noon, mga bandang alas 9 na yun na siguro ng gabi. Nakakakilabot ang paligid. Inisip na lang namin na baka maaga lang talagang magsitulog ang mga tao doon. Papunta kami sa lumang rental cabin. Balita ko, itinayo ang cabin na aming tinutuluyan 100 taon na ang nakakaraan. Madilim na nung nagpark kami sa maliit na building na katabi lang ang aming tinutuluyan. Nagpadilim din sa area ang mga puno sa paligid. Ginamit namin ang combination lock para buksan ang pintuan at ibinaba na rin namin ang aming mga gamit mula sa sasakyan. Nagluto na rin kami ng aming kakainin gamit ang wood stove. Pumunta din kami sa pinakamalapit na campgrounds upang gumamit ng restroom. Halos walang katao-tao sa campgrounds at sobrang dilim. May isang RV lang kaming nakita sa lugar na yon. Dahil sa pagod, bumalik kami sa kabina at naisipan naming matulog. Mabilis akong makatulog pero mababaw. Nagising na lang ako sa bulong ni Tami. Parang may tao sa labas. May narinig ako naglalakad at tunog ng binubuksang car door. Narinig din namin na may nagbukas ng good bin kaya inisip na lang namin na baka RV campers lang sila na kumukuha ng kahoy para panggatong. Lalong lumakas ang ingay dahil narinig din namin na parang may sinisira silang kagamitan. Dahil takot din naming i-check kung ano nangyayari sa labas, inisip na lang namin na sinasaid lang ng mga campers ang mga panggatong mula sa wood bin. Kalaunan, nakatulog din kami. Nung nagising kami kinabukasan, medyo kinabahan pa kaming tingnan ang labas kasi baka maraming nasira yung mga campers. Pero laking gulat namin nung nakita namin ang labas. Wala namang nagalaw sa wood bin. Marami pa rin panggatong na inakala namin inubos ng mga campers. At andun pa rin naman ang maliit na lata ng gas. Wala kaming nakitang footprints kundi yung sa amin lang. Wala man lang kahit anong ebidensya na may ibang taong nagpunta doon kung hindi kami lang. Inubos namin ang aming oras para explore ang location at bumalik kami sa kabina kinagabihan. Gusto sana namin wag ikandado ang shutters para makita namin ang labas, pero naisip namin na ikandado na lang para naman maging safe kami. Hindi agad ako nakatulog kinagabihan dahil nakiramdam muna ako sa kung anong pwedeng mangyari sa labas. May narinig na naman kaming ingay, pero nung una parang mga maliliit lang na hayop na naglalaro sa ibabaw ng bubungan namin. Kalaunan may narinig kaming nagtutulak ng malalaking bato galing sa labas. Pagkatapos ay pilit nagpubukas ng shutters na 7 talampakan ang taas. Wala kami kaidi-idiya kung ano ba talaga nangyayari sa labas at dahil na rin sa takot ay hindi namin binuksan ang pinto upang tingnan ang labasan at kung sino ang nagpipilit magbukas ng shutters. Eventually, nawala din naman ang ingay. Kinabukasan, nagmadali kaming umalis at katulad ng isang araw, wala naman kaming nakitang ebidensya na may gumulong na boulders o nagalaw na gamit. Hinding-hindi na kami babalik sa lumang kabina na yon.